May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kasalanan ko ba kung hindi ko maibigay ang gusto mo? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Salamat sa binili mong Pride detergent para sa akin, Maring Trining. Ayos lang yan, Sabel. Yan din naman yung gamit ko kasi mahusay. Ay, tama ka. Ay, sandali. Ha? Kaninong anak ba yung karga mo? Bakit dala mo rito? Ay, kasi ipaampon ko sana sa inyo. Ano? Oo. Ipaampon mo? Bakit ikaw ang nagpapaampon? Ay, hindi. Tinutulungan ko lang yung kapitbahay ko. Kasi naaawa ako dito sa bata. Oh, cute. Maganda pa naman. Ay, kung sa bagay, oo nga. Kung ganun anong pahay ka nang iwan ko ito sa inyo? Ha? Naku, Maring Sabel. Sigurado ko. Matutuwa si Clarissa mo sa sanggol na ito. Abay, kaya ganda Ang amo pa ng mukha. Sana nga, Maring Trining, magustuhan niya. Kasi mukhang wala nang balak mag-asawa ang anak kong yun. Ha? Kahit man lang sa pamamagitan ng pag-aampon, magkaanak siya. Bakit? Nasaan ba siya? Nasa trabaho pa. Hayaan mo. Ako nang bahala sa kanya. Ha? Basta, walang maghahabol sa batang ito, ha? Oo. Patay Sigurado ng nanay. ka, ha? Oo. Patay ng nanay ng batang ito. At yung kapitbahay ko na kaibigan ng nanay ng batang ito ang nagpaampun sa kanya, sa bata. Oh. Kaya wala kang aalalahanin. Bakit naman kayo pumayag, Nay? Hindi ko naman maaalagaan ng sanggol nito dahil nagtatrabaho ako. Ikaw naman, tutulungan naman kita. Uli lang lubos na ang batang ito, kaya, nakakaawa naman. Sa dalaga pa ako Tapos magkakaanak nga. Dalaga nga, pero nagkakaedad na. Ay naman. Parang ang wala kang balak mag-asawa. 32 anyos ka na, pero wala kang nobyo. Nay. Kaya nga tanggapin mo na ang sanggol, anak. Biyaya ito sa'yo ng langit. Bira naman, Naging instant nanay tuloy ako. Ay. Tingnan mo. Tinangalan po ako. Ang cute-cute naman ito. Sabi ko sa'yo
O, di ba? Maganda at cute. Maamo ang mukha. Para ikaw lang anak mong sanggol ka. Hinaro, eto, tikman mo itong baked macaroni na ginawa ng kapatid mo. Ay, salamat, Nay. Nakita ko po kanina pa, alis si Clarissa. May kargang bata. Hindi na po kami gaano nagkausap eh. Ay, oo. Hindi mo pa nga pala alam. Dahil ngayon ka lang napadalaw dito. Ampon ng kapatid mo ang batang yon. Ipinaampon ng kapitbahay nating si Trining. Nag-ampon si Clarissa? Oo. Ako ang nag-udyok na mag-ampon siya. Ay kasi naman 32 anyos na, ni walang nobyo. Naisip ko mag-ampon na lang siya para kahit hindi makapag-asawa, ay may gabay siya sa pagtanda niya. Wala ko kayang maging problema doon. Ay, wala. Ulila na sa mga magulang yung bata. Mabuti kung wala nga problema. Dahil nakita ko na parang hulog na ang loob ng kapatid ko doon sa sanggol. Visit na kotse yun ah. Tinulsikan ako ng putik. Ang damit tuloy ng damit ko. Aba, at bumalit pa yung kotse. Makikita nito sa akin. Naku, Mitch. Ang dumi na ang damit mo. Pasensya na, ha? Pagbira ka naman kasi, mister. Ang bilis mo magpatakbo. Nakita mo katatapos na ng ulan eh. Kaya basang-basa pa yung kalye. Inaamin kong mali ko. Pasensya na kung pa pwede. Ihatid na kita sa inyo para makabawi naman ako sa atraso ko. Hindi kita kilala. Hindi ka taga rito, ano? Oo, napadaan lang ako rito. Pero hindi ako masamang tao. Sana pumayag ka. Walang masamang mangyayari sa'yo. Pangako. Talaga hindi mo ako pwedeng gawa ng masama. Dahil ang balusing kita nitong dala kong payong. Oo. Marunong din ako ng self-defense, ano? O sige, ihatid mo na ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Clarissa, anak. Ano, tulog na ba si Baby Joanne? Opo, Nay. Ang lalim na nga po ng tulog niya, eh, oh. Naririnig ko yung mahihinang tunog ng hilik niya. Ang Cute. Oo nga. May itatanong nga pala ako sa'yo. Ano po yan, Nay? Nanliligaw ba sa'yo si Alberto? Hindi po. Bakit niyo naman po naitanong yan? Kasi madalas siyang dumadalaw. May dala pang pasalubong sa atin. Siguro, nakikipagkaibigan nung yun. Naghahanap ng kausap para siguro ma-relax. Mukha naman siyang mabait at may kaya sa buhay. Kung sakaling manligaw siya, may pag-asa ba, anak? Sinay naman, oo. Saka ko na lang iisipin yun pag nangyari na. Ayoko po maging assuming. Ito yung bayad ko sa dalamang isda, Sabel. Ay. Salamat uli, ha? Naku, taong to. Para nagpabili ka lang ng isda Wala yun. Hindi ka, Mare. Oh. Maiba ako. Bakit? Naliligaw ba kay Clarissa mo yung binatang gwapo na palaging dumadalaw sa inyo? Ha? Sabi ng anak ko, hindi naman. Naku! Tandaan mo sasabihin ko, Sabela. Manliligaw yun sa anak mo. Kitang-kita ko sa kilos ng lalaki. Mukhang manliligaw.
Tingnan mo't hindi magtatagal. Magtatapat ng pag-ibig yun sa dalaga mo. Ay, sana nga nang makahabol pa sa biyahe ang anak ko. At saka hindi mo ba naisip, ha? Ba? Swerte! Yung batang inampun nyo. Dahil sa kanya, ay, nakapipintong magkanobyo ngayon si Clarissa. Pambihira naman, bro. Kung hindi pa ako dumalo sa iyo dito, hindi kita makikita at makakausap. Pasensya na, pre. Sobrang busy. Namimiss ka na ni na Micah at Helga eh. Yung mga chicks mo dun sa bar? Paligay ko, hindi ko na sila pupuntahan, Daniel. Ha? Bakit naman? May nakilala akong dalaga. Ang ganda. At mukhang tinamaan ako sa kanya eh. Ay, kaya pala eh. Wala ka ng time sa tropa natin. So, kayo na ba? Hindi pa. Plano ko pa lang na magtapat sa kanya. Wala na palang mandilibre sa akin sa bar. Don't worry. Kapag sinagot niya ako, magbo-blow out ako. Talaga? Oo. Sinabi mo yan, ha? Oo naman. Paano mo ba siya nakilala? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Malaki na ang ampun mo, ha, Clarissa? Kuya Henaro, anak ko. Ayoko masanay ka na tinatawag mo siyang ampon. Tama ang kapatid mo, Hinaro. Ituring mo na ring pamangkin si Baby Joanne. Okay. Malaki na si Joanne. Mataba, mabilis nang maglakad. Oo nga, Kuya Henaro. Mahigit 1 taon na siya eh. Wala ka bang balak na bigyan ng ama yan? Ha? Yung binatang dumadalaw sa'yo, nanliligaw ba siya? Alam na ba niya ang tungkol kay Joanne? Baka pwede siyang maging tatay ng bata. Ay, oo nga, anak. Kaya sabihin mo na sa kanya ang tungkol sa apo ko. Sana nga lang, matanggap din niya ang bata. Kung hindi niya yan matatanggap, Kuya, hindi ko rin siya tatanggapin. Oh. Kahit pa may damdamin ako sa kanya. Anak, Handa po ako magsakripisyo. Alang-alang po sa anak ko, inay. Yun ang totoo, Clarissa. Mahal kita. Una pa lang kitang makita. Nadama ko ng damdaming ito sa'yo. Baka nabibigla ka lang, Albert. Sigurado ko, mahal kita. At ikaw ang ibig kong makasama sa habang panahon. Pero, may hindi ka pa nalalaman tungkol sa akin. Kahit ano pa yun, natitiyak kong maunawaan ko dahil mahal na mahal nga kita. Alberto, may anak ako. Ano? May anak ka? Mahigit 1 linggo ko na nga palang hindi nakikita at nakakausap si Clarissa. Namimiss ko na siya. Ano kayang gagawin ko? Ayaw naman kasi niyang ipamigay na lang sa ibang ampon niya. At ako naman, parang hindi ko kayang wala siya. Gulo. Susuko na kaya ako? Bahala na nga. Pupuntahan ko na siya. At sasabihin ko, natanggap ko ng ampon niya. Ayaw kong mawala pa siya sa akin.